Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5881-5900. Kabanata 5881. Isinalaysay ng pinuno ng sektang Timaeus ang makalangit na kapigatian ni James. Matapos marinig ang lahat, nagulat si Layla. Isang cultivator sa Eurus 19th rank ang dumaan sa Quasar Heavenly Tribulation at nagkaroon ng gininto ang katawan. Mataimtim na tumango ang pinuno ng Timaeus sect at sinabing, ang nakakagulat pa ay ang pagcast niya. Ang ikalawang Marcy Ice Combat Form, ang Divine Form. Ito ay hindi isang bagay kahit na ang mga powerhouse na tulad mo at ako ay maaaring makamit. Napabuntong hininga si Layla at sinabing, hindi ka panipaniwala. Makikilala ko ba siya? Kumunat ang noo ng pinuno at sumagot, hindi na kailangan. Wala akong naramdamang kadiliman o masamang enerhiya mula sa kanya. Ngunit sa paghusga mula sa kung ano ang nangyari sa Demon Prison, siya ay dapat na may koneksyon sa madilim na mundo. Sinabi ni Layla na may layuning pumatay, dahil naghihinala ka, dapat nating itatak siya at itapon sa bilangguan ng demon. Hindi tayo masyadong mag-iingat kung may kinalaman ito sa Dark World. Mas gusto kong gumawa ng pagkakamali sa pamamagitan ng pagpatay sa isang inosente kaysa hayaan ang pagkakataon ng isang trahedya na mangyari sa atin. Ang pinuno ng Timaeus sect ay nagpabalik-balik sa harap ni Layla habang nasa likod pa rin ang kanyang mga kamay. Maghintay muna tayo ng kaunti bago magdesisyon. Naipaalam ko na kay Yegor Sadler ng Skynet. Sana makabuo ng mas magandang solusyon. Nang sisigat na sana si Layla ay may boses na nagmula sa labas ng hall. Bakit ka lumuluhod dito binibini? Inaabuso ka ba ng pinuno ng sekta mo? Bumangon ka, sumama ka sa akin. Say, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi naman ganoon kate-cut ang matandang iyon. Pagkatapos magsalita, lumitaw ang matipunong figure sa loob ng bulwagan. Nakasuot ng python robe ang middle-aged na lalaki at may kahanga-hangang ugali. Naglabas siya ng isang malakas na aura, na nagmistula sa kanya na sobrang dominanti. Agad na hinawakan ng pinuno ng Timaeus sect ang kanyang kamay at sinabi, magandang makita kang muli, Yegor. Agad siyang sinaway ni Yegor, ikaw, matanda ka. Ano ang ginawa ng dalaga? Paano mo siya lumuhad sa labas? Hindi mo ba alam na nasaktan siya? Matapos ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan, lumakad si Yegor sa isang upuan at umupo. Pagkatapos, sinabi niya, nagkaroon kami ng kasunduan, Zachery. Palakihin siya ng Timaeus sect, ngunit hindi ka pinapayagan. Para pahirapan siya, ang pinuno ng Timaeus sect, si Zachery Thornton, ay walang magawang nagsabi, siya ang paborito ng ating Grand Patriarch. Sinong maglalakas loob na pahirapan siya? Mabangis na tanong ni Yegor, kung gayon, bakit siya lumuluhod dyan? Siya. Hindi man lang natinag nang sabihin kung bumangon na siya. Ipinaliwanag ni Zachery ang serye ng mga pangyayari. Matapos marinig ang lahat, nagkaroon ng makabuluhang ekspresyon si Yegor. Itinuro ni Zachery si Yegor at sinabing, paano ko kasalanan? Kung hindi ninakaw ng anak mo ang token mo at dinala ang mga taong ito sa aking sekta, hinding-hindi ito mangyayari. Hindi pa namin alam ang background ng guy, pero ninakaw niya muna ang puso ng saintes namin. Sabihin mo sa akin, sino ang novel drama? Dapat sisihin dito. Hinawakan ni Yegor ang kanyang ilong, nahihiya, at sinabi, tungkol sa bagay na ito. Patuloy na itinuro ni Zachery si Yegor at sinabing, huwag mong subukang talikuran ang responsibilidad, pamilya mo ang may gawa nito. Pananagutan mo rin. Kung marinig ito ng ating Grand Patriarch, kailangan mo ring managot. Masyado kang maingay. Mabibingi ako. Itinulak ni Yegor si Zachery, saka tinuro si Layla at sinabing, hindi. Close ka sa Saintes. Dapat mo siyang kausapin at kumbansihin siyang bumalik at gamutin ang kanyang mga sugat.
Pag-uusapan natin ang natitira mamaya. Kung tungkol sa kanyang kahilingan, pag-uusapan natin ito. Hindi imposible. Galit na sabi ni Zachary, ikaw. Magalang na tumanggaw si Layla at saka lumabas ng hall. Sumigaw si Zachary, seryoso, Yegor. Ito ang Timaeus sect, hindi Skynet. How dare you give orders? Dito sa paligid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5882. Yegor ay sumandal sa kanyang upuan at tiningnan ang galit na Zachary. Pagkatapos, kumuha siya ng isang dekalidad na core ng Genesis at nilalaro ito sa kanyang mga kamay. Galit na sinabi ni Zachary, bakit ka nagpapanggap na mataas at makapangyarihan? Dapat ay sinabi sa iyo ng iyong anak. Itinaas ni Yegor ang kanyang mga mata at tumingin kay Zachary. Pagkatapos, sinabi niya, bakit ka kumikilos ng labis sa isang binata? Ano ang nangyari sa iyong karaniwang kalmado? Si Zachary ay kumalas sa kanyang kamay at nagbuntong hininga, kung ito ay napakasimple, hindi ko kailangang mag-alala. Gayunpaman, ang mga demonyo sa loob ng kulungan ng demon ay sumambal sa kanya. Ito ay isang malaking pakikitungo. Sumimangot si Yegor at tinanong, siya ba ay mula sa madilim na daigdig? Sumagot si Zachary, ikaw ang tagapagtatag ng Skynet. Dapat akong tanungin ka. Huminga ng malalim si Yegor, pagkatapos ay umiling-iling. Ang aming tindig patungo sa madilim na mundo ay palaging pareho. Nag-squint si Zachary ng kanyang mga mata at sinabing, nakuha natin ito. Kaya't dapat nating aisil siya sa kulungan ng demon. Mahinahon na sinabi ni Yegor, kung siya ay talagang mula sa madilim na mundo, kung gayon ang isang sakuna ay hindi maiwasan. Dapat nating maisil siya dahil mahina pa rin ang kanyang ranggo sa paglilinang. Nag-alinlangan si Zachary, sigurado ka bang gagana ito? Nagpakita siya ng pambihirang talento at lakas sa panahon ng pagdurusa. Bigyan mo ako ng mas malinaw na sagot. Mahinahon na sinabi ni Yegor, kung siya talaga mula sa madilim na mundo, sa palagay mo ba mas mahusay na panatilihin siya sa ilalim ng aming kontrol o itulak siya pabalik sa madilim na mundo? Matapos ang isang maikling pag-iisip, si Zachary ay dumating sa isang biglaang pagsasakatuparan. Sinabi niya, dahil siya ay dumating sa amin, magtatayo kami ng isang grand trap. Tumanggaw si Yegor. Sa totoo lang, si Skynet ay may karagdagang impormasyon tungkol kay James. Ang kanilang mga network ay nasa bawat sulok ng iba't ibang mga mundo ng Genesis. Nagkaroon sila ng impormasyon tungkol sa iba't ibang mga sinaunang angkan, pangunahing puwersa, o tumataas na mga powerhouse. Mula pa nang lumakad si James sa sinaunang mundo ng Genesis, siya ay nasa ilalim ng kanilang pagsubaybay. Alam nila ang lahat tungkol sa pagkuha ni James ng pamana ni Franciscus mula sa mundo ng Zephyria, ang kanyang pagnanakaw sa pagbebenta ng sekta ng Yaquis at ang kayamanan ng Sharzad. Ang tagapagtatag ng Skynet, Yegor, ay natural na may access sa impormasyon. Gayunpaman, hindi ibunyag ni Yegor ang lahat ng impormasyong alam niya tungkol kay James sa pinuno ng sekta ng Timaeus na si Zachary. Ang kanyang mga aksyon ay medyo kainahinala. Biglang sinabi ni Yegor, gusto kong matugunan ang batang ito, Zachary. Bahagyang nagulat si Zachary sa kahilingan. Matapos ang isang maikling pagpos, nagbuntong hininga siya at sinabing, hindi pa rin siya namamalayan. Ito ay walang saysay na pumunta sa kanya ngayon. Tumayo si Yegor at sinabing, iyon ay sa akin upang magtapos. Ipinapalam ko lang sa iyo. Wala akong pakialam kung samasang-ayon ka ba dito o hindi. Panipi. Bukod sa Grand Patriarch ng Timaeus sect, walang ibang-iba maliban kay Yegor na maglakas loob na makipag-usap kay Yegor ng walang paggalang. Gayunpaman, sila ay mga kapatid na dumaan sa mga nakamamatay na sitwasyon ng magkasama. Sa makatuwid, sila ay casual sa bawat isa. Pinahinto ni Zachary si Yegor at tinanong, ano ang dapat kong gawin sa kanya? Sobrang matigas ang ulo niya kung hindi mo siya pinapabaya. Tiningnan siya ni Yegor at sinabing, bakit hindi mo sasabihin sa iyong Grand Patriarch na? Binuksan ni Zachary ang kanyang bibig, ngunit nilamon ang kanyang mga salita. Hindi na siya makompromiso ng madali, ngunit kilala rin niya ang kanyang kaibigan. Walang sino man ang makakapigil kay Yegor na magsalita kung nais niya, ngunit walang maaaring pilitin siyang magsalita kung hindi rin siya nagnanais. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5883.
James' spiritual mountain ay mabigat na binabantayan. Ang pinakamahina na gwardya ay nasa ikapitong pagdurusa ng Eurus 1 Zale rango. Ang Perthicus ay partikular na nag-set up ng 12 ng mga porma sayon ng oras. Ang walang malay na si James ay ang pag-asa ng hinaharap ng Mount Marty Alice. Bagaman walang ideya si Perthicus na ang pangalan ng lalaki na pinapagana niya, siya ay matulungin sa pag-aalaga sa kanya matapos makita kung ano ang kaya niya sa panahon ng pagdurusa sa langit. Pagkatapos ng lahat, si Mount Marty Alice ay na-promote sa top 3 dahil sa kanya. Sa sandaling iyon, si James ay nakahiga ng mapayapa sa isang labis na kama sa kanyang tirahan. Siya ay ganap na pa rin at hindi gumagalaw. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay gumaling na salamat sa kapangyarihan ng maraming mga Genesis cores na natupok niya. Kahit na, ang quasar langit na pagdurusa ay nasira ang kanyang dugo, buto, at kaluluwa din. Ito ay tatagal ng mahabang panahon bago siya ganap na mabawi. Ang kanyang mga buto ay sumailalim sa isang makabuluhang pagbabagong anyo. Matapos malampasan ang quasar na pagdurusa sa langit, ang kanyang mga buto ay hindi na normal na puti. Sa halip, ang mga ito ay gininto ang kulay at pinalabas ang isang malakas na puwersa. Bigla, isang malilim na figure ang lumitaw sa bulwagan, na nagbabago sa isang burat na nasa hustong gulang na tao. Ito ay walang iba kundi ang tagapagtatag ng Skynet na si Yegor Sadler. Sa isang kamay sa likuran ng kanyang likuran, sinuri ni Yegor ang hindi gumagalaw na katawan ni James. Pagkatapos, isang nakahinga ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tama ako, ang kahalili mo ni Franciscus. Pagkatapos magsalita, biglang sinaktan ni Yegor ang katawan ni James na may puting ilaw. Kaagad pagkatapos, isang nagliliyab na kaluluwa ng kaluluwa ang lumitaw mula sa katawan ni James. Sa kaluluwa orb, 4 na tao ang walang tigil na kumakain ng inihaw na isda sa tabi ng isang ilog. Si Yegor ay nagsagawa ng isang supernatural na kapangyarihan na tinatawag na soul pipang. Maaaring makuha ng isa ang kasanayang ito matapos maabot ang rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Eurus 1 Dale rango. Gayunpaman, ang kasanayan ni Yegor ay mas mataas. Maaari siyang sumilip sa espasyo sa loob ng isa pang nabubuhay na pagkatao at ilabas sila sa kanilang mga katawan. Siya lamang ang nasa loob ng sinaunang mundo ng Genesis na may kakayahang magsagawa ng kasanayan, Piggy. Nasaan ang iyong kaugalian? Iyon ang aking isda. Halika, kami ay praktikal na mga kapatid. Ano ang sa iyo? Dagdag pa, ang lasa ng isda ay napakabuti. Hindi ba dapat kumain ng damo ang mga baboy? Bakit mo gusto ang pagkain ng karne? Siya ay isang ligaw na bulugan. Iba siya sa mga domesticated na baboy. Ang iyong mga biro ay pupunta sa dagat. Mayroon akong mga tampok ng baboy, ngunit mayroon pa rin akong puso ng isang tao. Ang tunog ng kanilang pagtawa ay nagmula sa kaluluwa orb. Matapos mapanood ang kaluluwa orb para sa isang habang, tinawag ni Yegor ang isang malakas na inskripsyon at pinalaki ito. Kaagad pagkatapos, iniunat niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay at pinaghiwalay ang mga ito. Ang isang alon ng enerhiya ay sumabog sa espasyo at nagdulot ng isang spatial rift. Mabuti na maging bata pa. Gusto kong magsaya din. Pagkatapos magsalita, lumakad si Yegor patungo sa spatial rift. Gayunpaman, isang malakas na puwersa ang lumitaw mula sa rift at itinulak siya palayo. Mayroon kang ilang mga trick sa iyong mga manggas, bulong ni Yegor, pagkatapos ay binago niya ang kanyang sarili sa isang sinag ng ilaw at pilit na naglakbay sa spatial rift. Sa sandaling iyon, nawala ang kaluluwa ni Orb. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5884. James ay pumasok sa kanyang puwang ng kaluluwa at nasiyahan ang ilang inihaw na isda na may Zovian, Stephen at Quattro. Ang mga ito ay hindi mapalad at agad na na-target ng mga alagad ng sekta ng Timaeus. Matapos mabugbog sa pulp, ang kanilang mga lakas ay lubos na nasira. Sa kabutihang palad, mayroon silang isang eksklusibong puwang upang itago. Sa malaking halaga ng mga cores ng Genesis na mayroon sila, ang pag-recover ay medyo mabilis. Si James, sa kabilang banda, ay dumaan ng ilang oras sa puwang ng kaluluwa dahil ang kanyang pisikal na katawan ay hindi ganap na nakuhang muli. Habang nagsasaya sila, ang isang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ay biglang lumitaw sa espasyo sa paligid nila. Nagulat si James.
Bago siya magreaksyon, isang maliwanag na ilaw ang na-infiltrate ang kanyang puwang sa kaluluwa. Ang sinag ng ilaw ay mabilis na gumawa ng isang lap sa paligid ng Zovian, Stephen at Quattro, agad na petrolyo. Matapos mapagtanto kung ano ang nangyari, nais ni James na lumaban. Gayunpaman, ang sinag ng ilaw ay biglang nagbago sa isang burat na nasa edad na. Ang lahat ay nangyari sa isang mata, at si James ay lubos na nababagabag. Tiningnan ni James ang kakaibang gitnang may edad na sa harap niya sa pagkabigla. Siya ay dapat na nasa kontrol ng kaluluwa, at ang mga tagalabas ay hindi makapasok ng walang pahintulot. Gayunpaman, ang nasa edad na tao ay na-infiltrate sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, dalawang maalamat na supernatural na kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang pag-iingat sa pag-iisip at pagsalakay sa kaluluwa. Gayunpaman, ang isa ay dapat na nasa ika-9 na pagdurusa ng Years One Dale Rango upang may sigawa. Bukod dito, ang isa ay maaari lamang master ang isa sa dalawa. Ngunit ang gitnang tao bago siya gumanap pareho. Nagdulot pa siya ng isang supernatural na kapangyarihan sa loob ng kanyang kaluluwa at na petrolyo ang kanyang mga kaibigan. Maliwanag na siya ay isang kakilakilabot na powerhouse. Tumingin si Yegor sa kanya at tinanong ng mapaglarong, dapat ba kitang tawaging James o 49? Sinabi ni James, kamanghamanghang mga kasanayan ka. Hindi lamang mo na-infiltrate ang aking kaluluwa sa kaluluwa, ngunit pinamamahalaang mo ring maglagay ng isang supernatural na kapangyarihan upang maisil ang aking mga kaibigan. Sino ka? Ito ay walang kahanga-hanga, sagot ni Yegor, pagkatapos ay lumakad sa apoy. Nag-shock si James matapos makita ang kanyang casual na pag-uugali. Nasa ika-9 na pagdurusa ng Years One Dale rank, Ginoo. Si Yegor ay chewed sa mga isda at mahinahon na sumagot, Yip. Ikaw ay may kaalaman. Gayon din, itigil ang pagtawag sa akin sir. Ako ang tatay ni Truett na si Yegor Sadler. Nadama ni James ang kanyang mga binti na goma, at halos nahulog siya sa lupa. Tatay ni Truett, si Yegor Sadler. Ang sikat na tagapagtatag ng Skynet. Ang powerhouse na nasa parehong antas ng pinuno ng sekta ng Timaeus. Hindi nakakagulat na may pasok niya ang puwang ng aking kaluluwa. Narito ba siya dahil nagnanakaw si Truett at ginamit ang kanyang token upang matulungan kaming makapasok sa sekta ng Timaeus? Paano ako makatakas kapag ang taong ito ay maaaring makapasok sa puwang ng aking kaluluwa? Matapos mapanood si James na dumaan sa emosyon ng pagkabigla, biglang sinabi ni Yegor, ang aking anak na lalaki ay palaging nagdudulot ng maraming problema. Napagpasyahan ko ang kanyang parusa. Ang kanyang base sa paglilinang ay may seal, at siya ay makulong sa demon bilangguan ng 10,000 panahon. Tiningnan ni Yegor si James at sinabing, ngayon na ang parusa ni Truett ay inaalagaan. Bilang pangunahing salarin, hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Panipi. Si James ay sumigaw, main culprit. Bilang isang peerless powerhouse ng 3,000 mahusay na mundo ng Genesis, paano mo masasabi na nagkasala ako ng walang katibayan? Sumingit si Yegor at sinabing, gusto mo ba akong baybayin ang iyong mga krimen? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5885. James ay inilagay ang kanyang mga kamay sa likuran at dahan-daang lumakad sa likuran ni Yegor, na nagsasabing, ang aking krimen ba ay pumapasok sa sekta ng Timaeus sa pamamagitan ng koneksyon? O dahil sa sumailalim ako sa aking pagdurusa sa sekta ng Timaeus? Itinaas ni Yegor ang kanyang ulo at tumawa, ikaw ay isang kamanghamanghang tao. Alam niya na ako ay tao sa unang tingin. Kaya, alam din niya na ako ay mula sa madilim na mundo. Kung iyon ang kaso, hindi ako makakaligtas ngayon. Bumuntong hininga si James at sinabing, dahil narito ka upang mahanap ang pangunahing salarin, hindi mo dapat parusahan si Truett. Tumingin si Yegor kay James at sinabing, sinusubukan mo bang pakiusap para sa kanya? Panipi. Sinabi ni James, siya ay walang kasalanan. Hiniling ko sa kanya na tulungan akong makapasok sa sekta ng Timaeus. Ako ang dumaan sa pagdurusa at kumuha ng buhay doon. Wala itong kinalaman sa kanya. Ang isa ay dapat na responsibilidad para sa kanilang mga aksyon. Hindi mahalaga kung ikaw o ang sekta ng Timaeus. Parusahan lamang ako kung naghahanap ka ng isang may mananagot. Hindi na kailangang makakuha ng mga inosenteng tao na kasangkot. Sumabog si Yegor na tumatawa,
tila nasiyahan sa sagot. Pagkatapos huminto, itinuro niya si James at sinabi, tulad ng inaasahan mula sa kahalili ni Franciscus. Ikaw ay isang taong may karangalan, at nagmamay-ari ka sa iyong mga aksyon. Mabait ka at matuwid ngunit may malaking lakas ng loob. Panipi. Sinabi ni Yegor na may kaluwagan, hindi pinili ni Franciscus ang maling kahalili. Tama rin kami ni Truett. Nagulat si James sa kanyang mga salita. Naisip niya sa kanyang sarili, Franciscus. Nakakilala ba sila? Malapit na ba siya kay Franciscus? Posible bang siya rin ay tagahanga ni Franciscus? Pinihit ni Yegor ang kanyang mga mata at sinabing, huwag mo akong titig sa ganyan. Halika at umupo, dahil ang kahalili mo ni Franciscus, aalagaan kita. Panipi. Samantala, nag-isip si James, nalilito sa sitwasyon. Matapos tumawa ng kaunti, ang tao sa harap niya ay ganap na nakalimutan ang tungkol sa pagpaparusa sa kanya. Ang 3,000 mahusay na mga powerhouse ng mundo ng Genesis, lahat ay kakaiba. Habang iniisip, lumakad si James sa isang bato sa tabi ni Yegor at naupo. Pagkatapos, kinuha din niya ang isang inihaw na isda. Sinabi ni Yegor na sentimentally, matagal na mula nang huli akong may makakain. Gaano katagal ito mula nang umalis ako sa bahay? Ang mga browser ni James ay lumabo, at tinanong niya, saan ka galing, Ginoo? Si Yegor ay chewed off ang isang piraso ng kanyang inihaw na isda at sumagot, ako ay tao, tulad mo. Noong nakaraan, ako ay isang mangingisda lamang. Panipi. Tinitigan siya ni James at nagtanong, ikaw rin ay mula sa Earth. Daigdig. Itinaas ni Yegor ang kanyang ulo at bumalik sa nakaraan. Pagkatapos, sinabi niya, ang Earth ay isang magandang planeta. Gayunpaman, hindi ito angkop para sa paglilinang. Tiningnan ni Yegor si James at sinabing, katulad nito, ang isang tao mula sa madilim na mundo ay hindi angkop na nasa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Naisip ni James sa kanyang sarili, alam ko ito. Alam niya na ako ay mula sa madilim na mundo. Ngunit bakit ang mga peerless powerhouse sa ikasyam na pagdurusa ng Eurus Wandale Rango ay dumaan sa problema upang makapasok sa kanyang kaluluwa? Narito ba talaga siya upang hawakan ako ng pananagutan? Sa kanyang lakas, kailangan ba niyang gawin ito? Ang sitwasyon ay talagang mapanganib para kay James. Gayunpaman, naramdaman niya ang tao sa harap niya ay may iba pang mga motibo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5886. Yegor ay tumingin kay James at sinabing, galing ka sa lupa, kaya narinig mo ang sinasabi na ang kabutihan ay hindi makakasama sa masama. Sa katunayan, ang kasabihan ay maaaring mailapat kahit saan. Kami ay mga magsasaka na maaaring maglakbay sa mga kalawakan, puwang, at universo. Mayroon din tayong malaking lakas, subalit hindi natin maiiwasan ang pakikipaglaban sa katanyagan at kapalaran, at hindi rin natin mapipigilan ang ating pagnanais para sa kapangyarihan. Kami ay mga tao mula sa parehong planeta. Gayunpaman, kami ay mga kaaway dito. Ito ay alinman sa mamatay ka, o namatay ako. Sumimangot si James at tinanong, dahil ba ako sa madilim na mundo? Tumanggo si Yegor at sinabi, oo. Kahit na ang Dark Genesis World ay bahagi ng 3,000 mahusay na mundo ng Genesis, hindi ito kinikilala dito. Ang Panginoon ng Dark Genesis ay napakalakas at malakas. Kahit na matapos niyang makuha ang lakas upang malampasan ang lahat sa mga mundo ng Genesis, hindi niya makumbinsi ang mga ito na tanggapin ang madilim na mundo ng Genesis. Sa huli, siya ay naging isang pambihirang pag-iral sa kanyang mundo. Gayunpaman, siya ang sanhi ng pag-agos sa pagitan ng Dark Genesis World at iba pang mga mundo ng Genesis. Ito ang naging pinakamalaking panghihinayang niya. Sa paghuhusga mula sa komplikadong ekspresyon ni Yegor, naintindihan agad ni James ang taong pinag-uusapan niya ay si Franciscus. Nang makatagpo ni James ang kaluluwa ni Franciscus, hinawakan nila ang paksa. Hinati ni Franciscus ang Dark Genesis World sa dalawa, umaasa na tatanggapin sila ng iba pang mga mundo ng Genesis. Pinaghiwalay niya ang kasamaan at sinubukan na pagsamahin ang madilim na mundo, na naglalaman ng hustisya, kasama ang iba pang mga mundo ng Genesis. Gayunpaman, tumanggi pa rin silang tanggapin ang madilim na mundo ng Genesis. Kung kahit isang powerhouse tulad ni Franciscus ay hindi makamit ang isang bagay, sino pa ang makakaya? Tumingin si Yegor kay James, na tumahimik.
Bumantong hininga siya at sinabi ng panghihinayang, dapat kang bumalik sa madilim na mundo. Gamit ang iyong talento at pamana ni Franciscus, magagawa mong mangibabaw ang madilim na daigdig. Kontrolin mo at maaaring mamuno sa madilim na daigdig. Bakit mo nais na pumunta sa isang lugar kung saan hindi ka tinatanggap at ilagay ang iyong sarili sa panganib? Panipi. Itinaas ni James ang kanyang ulo at sumigaw, narito ka ba upang hikayatin akong umalis? Hindi nagsalita si Yegor, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na ng isang sagot. Dahan-daang tumayo si James at sinabing, hindi ito magagawa ni Franciscus, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi ko kaya. Bilang kahalili niya, dapat kong tuparin ang kanyang nais. Tumayo si Yegor at sinabing, ikaw ay isang mahina lamang na nakaligtas lamang sa isang pagdurusa upang makapasok sa ranggo ng Eurus 1. Tumalikod si James, tinitigan si Yegor, at matatag na sumagot, oo. Gayunpaman, hindi ko nais na pagsamahin ang Dark Genesis World kasama ang iba pang mga mundo ng Genesis. Nais kong isama sila sa Dark Genesis World. Iyon ay isang ligaw na panaginip. Alam mo ba kung gaano karaming mga pangunahing puwersa ang nasa loob ng iba't ibang mga mundo ng Genesis? Mayroon ka bang ideya kung gaano karaming mga peerless powerhouse ang umiiral? Nagagalit si Yegor. Nakatitig si James sa mga mata ni Yegor at sinabing, sa palagay mo lamang ang 3,000 mahusay na mundo ng Genesis ay may mga powerhouse na walang kapantay. Ginagawa rin natin. Si Franciscus ay mula sa madilim na daigdig, at siya ay naging isang bawal para sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Ang iyong tinatawag na peerless powerhouse mula sa 3,000 mahusay na Genesis worlds ay parang isang biro. Panipi. Ikaw. Hindi nagsalita si Yegor. Malakas na sinabi ni James, si Franciscus ay nakaaspeto na para sa Dark Genesis World. Dapat nating tapusin kung ano ang sinimulan niya. Nagkamali siya. May kapangyarihan siyang sugpuin ang lahat at gawin ang mga patakaran. Gayunpaman, pinili niya na magsilbi at ibababa ang kanyang ulo sa kanila. Sino ang nagpasya na ang mga patakaran na itinakda ng ilang mga powerhouse ay ang pamantayan at dapat sundin? Bakit ang hindi pagsunod sa iyong mga patakaran ay nangangahulugang masama tayo, at ang pagsunod sa kanila ay hustisya? Dahil lamang sa karamihan ay hindi nangangahulugang ikaw ang mga gumagawa ng panuntunan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5887. Dapat mong malaman na ang kabutihan ay maaaring umiiral sa kadiliman, at ang kasamaan ay maaari ring umiiral sa ilaw. Ang mga banal na puwersa na nagtataguyod ng hustisya ay simpleng sinasamantala at inaapi ang iba para sa kanilang sariling pakinabang. Bumantong hininga si James at sinabing, marami akong nakitang nasa madilim na mundo. Sa una, walang mga bagay tulad ng mga patakaran at regulasyon. Sa huli, ang lahat ay bumabagsak sa malakas na pagsugpo sa mahina. Gayunpaman, naglalagay sila ng isang harapan at nagpapanggap na makatarungan. Hindi mo ba iniisip na mapagkunwari? Sa palagay ko, ang iyong puwersa, Skynet, ay marahil mas malinis kaysa sa kanila. Ipinagpalit mo ang impormasyon para sa isang tiyak na presyo. Ito ay isang makatarungang kalakalan sa pagitan ng dalawang kusang partido. Walang pinipilit na gawin ito. Panipi. Itinaas ni Yegor ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata, naalala ang mga salita ni James. Ito ay isang mahabang panahon mula nang narinig niya ang mga nakalulugod na salita. Matagal na siyang gaganapin sa isang mataas na posisyon at iginagalang ng marami. Sa paglipas ng panahon, natural din niyang tinanggap na ang kanyang mga salita ay nagdala ng timbang at tulad ng ganap na mga patakaran. Sa katotohanan, ito ay mahina lamang na nagbibigay sa malakas. Ang mga may kapangyarihan ay iginagalang ngunit iginiit ang kanilang mga gawa ay hustisya. Nang maglaon, naging banal sila. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, nagbuntong hininga si Yegor. Tumayo siya at sinabing, marami akong nakuha mula sa pakikinig sa iyo. Dahil matatag ka sa iyong mga paniniwala, hindi ka na dapat mag-waver. Gayunpaman, dapat mong maunawaan ang landas na iyong lalakad ay puno ng mga hadlang at panganib. Hindi ito magiging madali. Si Franciscus at ako ay matalik na kaibigan. Binigyan niya ako ng maraming gabay. May utang ako sa aking katayuan at mga nakamit na paglilinang sa kanya. Tumalikod si Yegor, tumingin kay James, at sinabing, upang ibalik ang kanyang pabor.
Likas na kailangan kong alagaan ang kanyang kahalili. Huwag kang mag-alala. Panatilihin kong lihim ang iyong pagkakakilanlan at ambisyon. Hindi ko hayaang malaman ng isang pangatlong tao. Ang sekta ng Timaeus ay ang pinakamalakas sa sinaunang mundo ng Genesis. Maraming mga mapagkukunan at supernatural na kapangyarihan na makakatulong sa iyo na mapabuti sa isang ranggo na magagawa mong maprotektahan ang iyong sarili. Sa iyong talento at potensyal, ang sekta ng Timaeus ay mamuhunan ng maraming upang sanayin ka. Dapat mong gagamitin ito. Gayunpaman, huwag kailanman pumunta sa kulungan ng Demon. Kahit na sino ang humiling sa iyo na pumunta, dapat mong tanggihan ito. Biglang kumala si Egon sa kanyang kamay, at isang gintong kahon ng brocade na lumulutang sa harap ni James. Ito ay isang regalo para sa iyo. Mangyaring pahalagahan ito. Mula ngayon pasulong, huwag gumamit ng pangalang James Caden. Sa halip, patuloy na gumamit ng 49. Gayun din, ang aking anak na lalaki ay napakasama. Mangyaring alagaan siya. Pagkatapos magsalita, nagbago si Egon sa isang sinag ng ilaw at nawala. Hinawakan ni James ang kahon ng brocade at tumayo nang nalilito sa lugar. Si Egor ay lumitaw mula sa asol at nawala nang walang babala. Narinig ni James ang lahat ng sinabi ni Egor, ngunit kung naintindihan man niya ay ibang bagay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5888. Zavian, Stephen at Quattro, na napetrolyo, ay naglabas ng isang maliwanag na ilaw at bumalik sa normal. Nagpalitan sila ng nalilito na sulyap, pagkatapos ay nagpahinga ang kanilang mga titig kay James. Si Quattro ang unang nagsalita. Ano ang nangyari sa amin ngayon, General? Bigla kaming hindi makagalaw o makarinig ng anuman. Nasira ba ang iyong kaluluwa, at nagdulot ito ng pagkaantala sa oras? Matapos magmungkahi ng isang posibilidad, umiling-iling si Quattro at sinabing, hindi ito ligtas. Dapat nating mabilis na makalabas dito. Kung mangyari ito muli, baka mabatak tayo dito magpakailanman. Pinahihit ni Stephen ang kanyang mga mata at sinabing, manahimik ka, Piggy. Patay na tayo ngayon kung hindi ito para kay James. Mayroon ka bang puso? Tiningnan ni Zavian si James at tinanong, tila naramdaman ko ang isang malakas na puwersa ngayon. Ang isang powerhouse ay gumuhit ng iyong kaluluwa. Hinawakan ni James ang kahon ng brocade at mahinahon na sumagot, ito ang ama ni Truett. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Dahil si Truett ay ang batang Panginoon ni Skynet, ang kanyang ama ang magiging tagapagtatag, isang peerless powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Euryswandale na may malaking prestihiyo sa loob ng sinaunang mundo ng Genesis. Nagulat sila tungkol sa pagiging selyadong ng isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Euryswandale Rango. Nag-recompose si Zavian at tinanong ng walang kinikilingan, bakit nandito siya? Dahan-daang binuksan ni James ang kahon ng brocade nang hindi tumugon sa tanong. Ang isang gintong ilaw ay biglang lumipad sa kalangitan, na bumubuo ng isang malawak na ilaw na kurtina. Sa ilalim ng nakagulat na mga titig ni James at ng kanyang mga kaibigan, isang malaking mapa ang unti-unting na materialize sa ilaw na kurtina. Kasama sa mapa ang 30 mga rehiyon ng Genesis. Ang sinaunang mundo ng Genesis ay sumangkop sa 15 ng mga rehiyon ng Genesis. Sa 15 mga rehiyon ng Genesis, ang sekta ng Timaeus ay tumagal ng 3 rehiyon. Ang sekta ng Yaquis at ang dinastiya ng Beleriand ay may 2 rehiyon bawat isa. Bilang karagdagan, ang Tempestara at Skynet ay may 1 rehiyon bawat isa. Daan-daang iba pang mga puwersa ang nagbahagi ng natitirang 6 na rehiyon. Sa paligid ng sinaunang mundo ng Genesis, mayroong 5 iba pang mga pangunahing rehiyon ng Genesis. Sama-sama, binubuo nila ang 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Sa labas ng 3,000 mahusay na mundo ng Genesis, mayroong 10 bahagyang mas maliit na mga rehiyon ng Genesis, na kumakatawan sa hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo. Noong nakaraan, si James at ang kanyang mga kaibigan ay walang kabuluhan kahit na matapos malaman ang tungkol sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at ang micro-Genesis worlds. Ngayon na mayroon silang isang mapa, mayroon silang isang mas malinaw na larawan ng mga mundo ng Genesis. Ang mga mundo ng Genesis ay tulad ng isang spiral. Sa gitna ay ang sinaunang mundo ng Genesis, napapaligiran ng 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Pagkatapos,
Ang mga mundo ng Microgenesis ay nasa pinakamalawak na bahagi. Tila kung sila ay nakikipag-ugnay sa bawat isa at naaayon sa natural na paraan ng mga makalangit na landas. Si James at ang kanyang mga kaibigan ay maaaring makita ang mga dibisyon ng mga mundo ng Genesis at kung saan matatagpuan ang iba't ibang mga pangunahing puwersa. Ang bilang ng mga powerhouse sa bawat rehiyon ay minarkahan din. Matapos suriin ang mapa para sa isang habang, nalaman nila na ang nangungunang 10 powerhouse ng sinaunang mundo ng Genesis ay nasa lahat ng ika-9 na pagdurusa ng Eurus 1 Dale Rango. Ang 3,000 mahusay na Genesis World's Top 10 Powerhouse ay mga Panginoon ng kanilang mga mundo at din sa ika-9 na ranggo ng Eurus 1 Dale Rango pagdurusa. Ang iba pang mga Panginoon ay mas mahina, kasama ang mga mas malakas sa Eurus 1 Dale Rango ng pang-5 hanggang ika-6 na kapigatian at ang mga mahina sa Eurus 1 Dale Rango ng una o pangalawang pagdalo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5889. Ang mga puwersa at powerhouse sa labas ng sinaunang mundo ng Genesis ay mas mahina. Ang pinakamalakas na Panginoon ng isang mundo ng Microgenesis ay nasa ika-9 na pagdurusa ng Eurus 1 Dale Rango. Ito ay isang agwat ng lakas na dulot ng pagkakaiba sa mga mapagkukunan at teritoryo ng paglilinang. Ang pagkakaiba sa lakas ay nakakaapekto sa kapalaran ng isang buong mundo ng Genesis. Upang mabago ang kanilang sitwasyon, kakailanganin nilang mangyari ang isang himala. Kung hindi man, halos imposible na mangyari ang mga pagbabago. Biglang itinuro ni Quattro ang mapa at sinabing, bakit ang bahagi na iyon ay itim, pangkalahatan? Iyon ba ang Dark Genesis World? Naghanap sina Xavian at Stephen sa lugar at nabigla nang matagpuan nila ito. Tumanggo si James at sinabing, marahil. Ang network ng intelligence ng Skynet ay wala sa Dark Genesis World. Sa makatuwid, wala siyang markahan tungkol dito. May alinlangan na sinabi ni Quattro, napakalaki ba ng Dark Genesis World? Ang sekta ng Yokis ay hindi rin kalahati ng aming laki. Hindi ko sila mapapatawad. Bumantong hininga si Xavian at nag-snarled, sinakop namin ang isang malaking lugar ngunit nakahiwalay. Kami ay hindi patas na ginagamot at paninirang puri. Pinapahamak lang nila kami. Panipi. Itinuro ni Stephen ang isang lokasyon sa mapa at sinabing, tingnan mo, Master. Sinasabi nito na ang matuwid na alyansa. Ang sekta ng Timaeus, sekta ng Yokis, at Tempestara ay bahagi ng alyansa. Kung hindi ako mali, ang tinatawag na matuwid na alyansa ay upang sugpuin ang madilim na mundo ng Genesis, di ba? Sinaksak ni James ang kanyang mga mata at sinabing, syempre. Ang matuwid na alyansa ay nagpilit ng mas maliit na puwersa upang kinubkob ang madilim na mundo ng Genesis at tinatakan tayo. Bulalas ni Xavian, naiintindihan ko sa wakas kung bakit kailangan nating dumaan sa mapanganib at hindi sigurado na landas ng Halcyon upang maabot ang iba pang mga mundo ng Genesis. Ito ay dahil sa matuwid na alyansa. Lumingon si Xavian kay James at sinabing, naaalala mo ba ang selyo sa madilim na mundo na pumipigil sa pagpasok sa mga tagalabas? Tumanggo si James at sinabing, oo. Hindi ito isang selyo na inilagay sa amin ng iba pang mga mundo ng Genesis. Si Franciscus ang siyang nagtatakip sa madilim na mundo upang maprotektahan tayo mula sa matuwid na alyansa. Tumingin si Xavian kay James at sinabi na nagulat na, alam na mo na. Umiling-iling si James at sumagot, hindi, nakilala ko ang natitirang kaluluwa ni Franciscus nang natanggap ko ang kanyang mana mula sa mundo ng Zephyria. Sinabi niya sa akin tungkol dito noon. Sinabi ni Xavian, nakikita ko. Ngunit gaano katagal ang kanyang selyo ay pigilan ang matuwid na alyansa. Dahan-daang lumingon si James at tumahimik. Dinala niya ang kanyang mga kasama sa Genesis Worlds upang mahanap si Thea. Kasabay nito, nais niyang makakuha ng isang mas malawak na kaalaman at pagbutihin ang kanyang ranggo ng paglilinang. Matapos makita ang mapa mula sa Yegor, napagtanto ni James kung gaano mapanganib ang sitwasyon ng Dark Genesis. Kung hindi niya matatalo sila sa paghaharap, kailangan niyang magdulot ng panloob na salungatan. Ito ay ang tanging paraan upang hatiin ang kanilang lakas at bumili ng mas maraming oras. Tumalikod si James at sinabing, bigyan mo ako ng lahat ng mga Genesis cores na mayroon ka. Kailangan ko ng maraming upang mabawi ang aking pisikal na katawan. Matapos kong ayusin ang aking gintong katawan, kailangan nating gamitin ang pangalan ng sekta ng Timaeus upang pukawin ang isang bagyo.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5870. Zovian at kinuha ni Stephen ang kanilang mga course ng Genesis at ibinigay ito ng walang pag-aatubili. Ang dalawa ay hindi man lang kumurap kung tinanong sila ni James na makipaglaban sa kanilang buhay, hayaan mong bigyan siya ng ilang mga course ng Genesis. Si Quattro, sa kabilang banda, ay nakasquirm at tahimik na lumayo. Biglang lumingon si Stephen at sinigawan ka ng baboy. Ano ang ginagawa mo? Natigil si Quattro. Ako, ang aking ulo ay nahihilo. Sa palagay ko ang powerhouse ngayon ay nag-iwan ng ilang uri ng selyo sa aking isip, L. Panipi. Bago natapos ni Quattro ang kanyang pangungusap, ang kanyang katawan ay naglaho, at nahulog siya sa isang tumpok ng putik. Naglakad si Zovian, hinawakan ang kanyang mga binti, at itinaas siya sa hangin. Si Quattro ay nagpupumilit na makatakas at sumigaw, ano ang ginagawa mo? Kayo ay binabulwak ako. Wala ba akong pagmamalaki? Pinarurusahan lang namin ang isang baboy. Humakbang si Stephen, at isang sinag ng ilaw ang lumitaw at selyadong Quattro. Pagkatapos, sinimulan ni Stephen ang pagguhit ng mga bagay mula sa spatial storage ng Quattro. Kinuha niya ang lahat ng mga uri ng mga bagay-bagay, kabilang ang mga armas, mano-manong, at kahit na mga laruan ng may sapat na gulang. Natigilan sina Zovian at Stephen upang makita ang tumpok ng mga bagay-bagay sa sahig. Maging si James ay bumukas ang kanyang mga mata. Si Quattro ay hindi lamang sakam ngunit nagnanasa din. Kahit na mayroon siyang 10,000 kababaihan, hindi niya magagamit ang mga bagay na nakahiga sa lupa. Sumigaw si Quattro, hayaan mo. Magmadali at bitawan mo ako. Mapapanood ka ba ng isang walang magawa na baboy na mabulok, General? Sinusundan kita at nakikipaglaban sa tabi mo ng matagal. Hindi ka ba nakakaramdam ng kaunting awa sa akin? Sa halip na tunog tulad ng siya ay humihingi ng awa, ito ay parang isang klise na paraan upang makatakas sa sitwasyon. Si James ay manhid sa kanyang mga salitang cringeworthy. Biglang hinawakan ni Stephen ang ulo ni Quattro at sinabing, sabihin mo sa akin. Nasaan ang mga course ng Genesis? Saan mo ito itinago? Wala na ako. Ginamit ko na ang lahat upang mabawi, sabi ni Quattro. Kinuha ni Zovian ang mga binti ni Quattro at hinalag siya. Mga kasinungalingan. Nakasakay kami sa pagbebenta ng sekta ng Yokis at nakuha ang maraming kayamanan. Nakuha mo ang pinakamaraming mga course ng Genesis at ang pinakamataas na kalidad sana. Sumingit si Zovian, tama siya. Nakita kong nagtago ka ng higit sa 20 mga course ng Genesis ng ika-9 na grade na Years 1 Dailm Rango. Ikaw lamang sa unang pagdurusa ng Years 1 Dailm. Si Quattro, nagaganapin baligtad, ay tumigil sa pag-iyak matapos na mailantad ni Zovian at Stephen. Sige, ibibigay ko sa kanila. Ngunit kahit papaano muna ako ibagsak. Si Zovian ay umalis, at nahulog sa lupa si Quattro, na naging sanhi ng panginginig sa lupa. Si Linder Zovian at ang maingat na mga mata ni Stephen, si Quattro ay nag-atubiling kumuha ng ilang dosenang dekalidad na mga course ng Genesis. Hindi ako isang kuripot na tao, pangkalahatan. Para sa iyo, maaari kong ipagsapalaran ang aking buhay. Ang ilang mga pangunahing Genesis ay, bago matapos ni Quattro ang kanyang sentimental na pagsasalita, binulsa ni James ang lahat ng mga course ng Genesis. Napanood ni Quattro na may nasasaktan at malungkot na pagpapahayag. Tiningnan ni James ang lahat, pagkatapos ay sinabi, huwag kang mag-alala. Babayaran kita ng doble. Tumingin si Stephen kay James at sinabing, bakit mo sinasabi ang mga bagay na ito, Master? May utang ka sa iyo sa aming buhay. Huminga ng malalim si Zovian at sinabing, tama siya. Kung hindi mo kami dinala, hindi kami kailanman magsisimula sa napakagandang pakikipagsapalaran. Sumali rin si Quattro, na sinasabi, hindi rin ako nakaranas ng pagkawala habang sinusundan ka, pangkalahatan. Tingnan ang aking ranggo ng paglilinang. Napabuti ko ng labis pagkatapos umalis sa madilim na mundo. Hinawakan ni Stephen ang mane ni Quattro at sinabing, kung gayon bakit ka kumurot sa kanya? Sigaw ni Quattro sa pagkabigo, konserbatibo lang ako. Ang isa ay dapat palaging may backup kung sakaling may emergency. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5871. Ito ay isang bagay sa buhay at kamatayan ngayon.
Sinaksak ni James ang kanyang mga mata at sinabing, isipin mo lang ang pagkakakilanlan ng ama ni Truett. Hindi ba siya magiging sanhi ng kaguluhan kung darating siya sa sekta ng Timaeus? Bukod, maaari niyang makuha ang aking kaluluwa sa kalooban at salakayin ang aking kaluluwa. Nang marinig iyon, napansin sina Xavian, Stephen, at Quattro. Nagmamadali, tinanong ni Stephen, Guro, ang ibig mong sabihin ay ang ama ni Truett ay kinikilala ng Mount Marty Alice, Master. Iyon ang dahilan kung bakit. Master ng Mount Marty Alice ay wala. Inabala ni Xavian si Stephen at sinabi, kahit na si Truett ay maaaring maging kaibigan sa kanya. Kung darating ang ama ni Truett, ang Master ng Mount Marty Alice ay maaaring kailanganin upang lumuhad upang tanggapin siya. Panipi. Siya ang pinuno ng sekta ng Timaeus. Natigilan, tinanong ni Stephen, Guro, sinasabi mo ba na inalerto namin ang pinuno ng sekta ng Timaeus? Tumango si James. Ang pagpasok sa ranggo ng Uriswalzelm ay nagreresulta sa isang makulay na pagdurusa sa langit na hindi pa nakita dati. Bumantong hininga si Xavian at sinabi, mahirap na huwag pukawin ang pansin ng mga nakatatandang awtoridad ng sekta ng Timaeus. Bukod sa, ang makulay na mga ulap ng pagdurusa ay nilamon ang pagdurusa ng ulap ng dakilang pari ng sekta ng Timaeus. Michoulingly, ginamit pa ni James ang mga inskripsyon upang lumikha ng gintong katawan upang makarating sa mga pagdurusa. Ang mga nakatatandang awtoridad ng sekta ng Timaeus ay hindi maaaring baliwalain ang lahat ng ito. Panipi. Habang nagsasalita, tiningnan niya si James. Marahil ay pinapanood na tayo ngayon. Maaari rin tayong mabilanggo. Nang marinig iyon, sinabi ni Quattro, sinasabi mo ba na hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na tumakas kung napapaligiran tayo ng isang pangkat ng mga powerhouse? Iyon ang dahilan kung bakit sinabi kong nasa pagitan tayo ng buhay at kamatayan. Seryoso, sinabi ni James, ngayon, kailangan kong ibalik ang gintong katawan. Sa form ng labanan ng Marcy Ice, sumpa ng mahika, at paghuhusga sa side, maaari kong tulungan kang makatakas. Panipi. Pagkatapos, nagbuntong hininga siya. Ito ay lamang ng mahabang panahon para makita ko si Thea. Naririnig iyon, walang magawa sina Xavian, Stephen, at Quattro. Bigla-bigla, naramdaman nila na pinipigilan nila si James. Kung wala silang tatlo, at isinasaalang-alang ang pangkalahatang lakas ni James, tiyak na gagawa siya ng magagandang bagay sa sekta ng Timaeus kung siya ay nag-iisa. Sa ganoong paraan, maaari niyang muling makasama si Thea matapos na mahiwalay sa loob ng mahabang panahon. Maya-maya pa, hinawakan ni Quattro ang kanyang kamay. Hindi mabilang na mga cores ng Genesis ang lumitaw sa paligid ni James. Nang makita iyon, nagulat sina Xavian at Stephen. Hindi rin maiwasang sumimangot si James. Demon General. Bumagsak si Quattro at sinabing, ito lang ang mayroon ako. Mayroong 3,685 mga cores ng Genesis. Dalhin mo sila at ibalik ang gininto ang katawan. Naghihintay pa rin kami upang maging mayaman sa iyo at maglakbay sa mundo. Panipi. Sa panunood ng mga kakaibang aksyon ni Quattro, ang tatlo ay nagtaka. Si Quattro ay sakam. Palagi siyang kukuha ng higit sa kailangan niya. Bakit siya kumikilos sa ganitong paraan? Hindi lamang niya kinuha ang mga cores ng Genesis, ngunit ibinigay din niya ang lahat ng nakuha niya. Gayunpaman, naintindihan ni James ang mga saloobin ni Quattro. Si Quattro ay palaging maganda. Bagaman tila siya ay sakam, siya ay matapat. Tiyak na si James na si Quattro ay mananatili sa kanya hanggang sa kamatayan. Sa pag-iisip nito, hinawakan ni James ang mane ni Quattro at inilagay ang kanyang noo laban sa kanyang. Bakit ka umiiyak? Hindi ito ang wakas. Wala kaming sapat na kasiyahan. Nang marinig iyon, tumawa si Quattro. Lumapit sina Xavian at Stephen kay Quattro mula sa gilid. Nakatayo sa tabi niya, hinailan nila siya. Hoy, anong ginagawa mo? Binabulwak mo ulit ako, sigaw ni Quattro. Tumawa sina Xavian at Stephen. Kami ay nag-aapi ng isang pigi. Tumawa rin si James. Kasabay nito, naisip niya, sa mga kaibigan na tulad nito, ano pa ang maaari kong hilingin? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5872. At laman ay naibalik.
Ang kulay ng ginto ay kumalat sa buong katawan, na bumubuo ng isang matangkad at matatag na gintong katawan. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan, ang pisikal na katawan ni James na bigla pa ring bumangon. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mga gintong braso at nakita ang makulay na kuryente na lumalakad sa kanyang mga palad. Ang isang kahanga-hangang kapangyarihan ay napuno ang kanyang katawan na para bang nais nitong sumabog dito. Sa unang pagdurusa ng Golden Body at ang Eurus-1 Zeum Rango, ang aking kapangyarihan ng labanan ay dapat na naaayon sa ikalimang pagdurusa ng Eurus-1 Zeum, di ba? Mumbling sa kanyang sarili, si James ay kumalas sa kanyang kamay, pinakawalan ang Zovian, Stephen, at Quattro. Nang makita nila ang gintong katawan ni James, natigilan sila. Ito ba ang gintong katawan? Nagmamadali si Quattro at inabot ang gininto ang katawan ni James. Nang hawakan ang gintong katawan ni James, napuspos siya ng nakakatakot na makulay na kuryente. Kaagad, nanginginig siya at sumigaw sa sakit. Ang kanyang mukha ay nagkalat dahil sa sakit. Bumalik, sigaw agad ni Stephen. Nagugulo si James. Hindi ko. Ako ay natigil. Sigaw ni Quattro, hindi mo ba ako mailigtas? Kaagad, itinulak ni Zovian si Quattro, na pinadalhan siya ng lumilipad. Sa wakas, naisave si Quattro. Ang kanyang ulo ay bumagsak sa dingding na puno ng mga kapangyarihan ng Genesis. Ang kanyang buong katawan ay naging itim. Tumayo siya at hinunat ang kanyang mga kamay sa harap niya. Nakita niya na pareho ang kanyang mga kamay ay nasunog. Mayroon pa ring itim na usok na naglalabas mula sa kanila. Maging ang kanyang mane ay nawala mula sa electric shock. Ngayon, hindi lamang siya sa isang masamang sitwasyon, ngunit nakakatawa din siya. Siya ay naging isang kalbo na pigi na walang mane, at ang kanyang mukha ay itim. Ang kanyang mga mata lamang ang makikita. Mukha siyang kaibig-ibig. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Zovian at Stephen ang kanilang pagtawa. Walang kasalanan, nag-urong si James at sinabi kay Quattro, hindi ko ito ginawa sa layunin. Ginawa mo ito ng may layunin. Nagreklamo si Quattro, sinira mo ang aking mga hitsura upang mas mahusay ka. Kapag nakatagpo kami ng mga magagandang kababaihan, makakakuha ka ng lahat ng mga pagkakataon. MW ang tatlo ay hindi pinansin ang Quattro at nagsimulang pag-aralan ang gintong katawan ni James. Ito ang kanilang unang pagkakataon na nakakakita ng isang pisikal na pag-upgrade ng katawan sa isang gintong katawan. Ang gintong katawan ay nabuo ng hindi mabilang na mga cores ng Genesis. Kung ang mga Genesis cores na ito ay ginamit upang mapalakas ang ranggo ng paglilinang ng buhay, maaabot nila ang ikasyam na pagdurusa ng Eurus-1 Zeum Rango. Ngayon, ang mga kapangyarihang ito ay natipon sa gintong katawan ni James. Ang kapangyarihan nito ay hindi kapanipaniwala. Nakatitig sa gininto ang katawan ni James, si Stephen ay nagungol, narinig ko na ang mga buto ng tanso at bakal ay hindi maiiwasan. Ito ba ang gusto nila? Ang mga buto ng tanso at bakal ay wala. Ngumiti si Zovian at sinabing, ito ay isang gintong katawan. Ginawa ito mula sa makulay na mga ulap ng pagdurusa ng martial path. Mas malakas ito kaysa sa ating pisikal na katawan. Panipi. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, dahan-daang bumangon si James. Paano tayo makakakuha ng isang tao upang subukan ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5873. Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin sina Zovian at Stephen bago tumingin kay Quattro. Nang mapansin sila, napaatras si Quattro sa kanto. Alertly, sinabi niya, huwag mo akong tignan ng ganyan. Ako. Malubhang nasugatan na. Mahirap na akong makarecover. Hindi pinansin ng tatlo ang reaksyon ni Quattro at binuksan ang gate sa main hall. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na 12 ng mga alagad ng Mount Martialis ang nakatayong nagbabantay sa labas ng main bulwagan. May mga disipulong lalaki at babae. Lahat sila ay nasa Eurus-1 Zeum ranks. Ikatlong kapigatian. Ang pinuno ng grupo ay naabot na ang Eurus-1 Zeum ranks 8. Kapigatian. Nagpapalitan ng tingin, ngumiti si James at sinabing, paano sila? Sinabi ni Zovian, ang agwat sa mga ranggo ng paglilinang ay hindi malaki. Okay lang ba? Nag-aalala si Stephen. Pumasok si James sa loob at itinuro ang isang alagad ng Mount Martialis na pinakamalapit sa kanya. Ano ang iyong cultivation rank?
Nang makita ng alagad ng Mount Marty Alice si James na may gininto ang katawan, lumuhad siya sa lupa. Pagbati. Mr. 49. Ano ang nangyayari? Ang pagkilos ng alagad ng Mount Marty Alice ay nalito kay James. Sa likod ni James, nagkatinginan sina Zovian at Stephen, nagtataka. Pagbati. Mr. 49. Bigla na lang, 12 ng mga alagad ng Mount Marty Alice ang nagbabantay sa pangunahing hall. Lumuhad sa lupa. Nang makita ito ni James ay nataranta. Nagmamadaling lumabas si Quattro na nanlalaki ang mga mata. Wow! Nakaluhod sila. Hindi ba nila tayo ikukulong? Sa pagtingin sa mga alagad ng Mount Marty Alice na nakaluhod sa lupa, awkward na ikinaway ni James ang kanyang kamay. Bumangon ka na. Novel drama. Dumating din bigla ang kaligayahan. Hindi pa natauhan si James at ang iba pa. Gayunpaman, ang mga alagad ng Mount Marty Alice na nakaluhod ay bumangon at humahanga kay James. Si James daw ang naging huwaran nila. Noong una, mababa ang tingin nila kay James. Ngayon, naging sila kanyang mga hinahangaan. Ang kanilang kultibasyon ay mas mataas kaysa kay James, ngunit ang kanilang saloobin ay tila hindi isang gawa. Pag-alis ng kanyang lalamunan, itinuro ni James ang isang matangkad at payat na lalaking disipulo ng Mount Marty Alice. Ikaw, halika. Pasulong. Atakihin mo ako. Nang marinig iyon, ang alagad ng Mount Marty Alice na tinawag ay natigilan. Atake James. Sa paghusga sa pagkakakilanlan at lakas ni James, sino ang maglalakas loob na atakihin siya? Ilang sandali pa, ang alagad ng Mount Marty Alice na tinawag ay mabilis na lumuhad sa lupa. Pagkatapos, tinawag ni James ang ilan pang mga alagad ng Mount Marty Alice, ngunit lahat sila ay lumuhad sa lupa. Ito ay parang tumatanggap sila ng death will. Ang boring nito. Umiling si James at sumigaw, may tao ba sa ibaba ng Yereswanzale? Ranks 8th Tribulation, sino ang gustong bugbugin ako? Dahil wala sa kanila ang nang-ahas na salakayin ka, payagan mo ako. Sa oras na ito, sa kawalan ng pangunahing bulwagan, isang mapaglarong tunog ng boses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5874. Pagtingin ni James, nakita niya si Truett na bumababa mula sa langit sa harapan niya. Kasunod ng paglitaw ni Truett, ang mga alagad ng Mount Marty Alice na nakaluhod sa lupa ay nanginginig sa takot. Si Truett ay nagbabala, kung sino man ang nakatagpo sa kanya ay itinuturing na malas. Ngayon, nasa harapan niya na sila. Hindi sila makatakas o makapagtago. Ito ay pahirap sa kanila. Mukhang kahanga-hanga ang golden body mo. Pinalaki ni Truett si James nang may pananabik, hinimas niya ang kanyang mga kamay at nagtanong. Bakit hindi tayo magduel? Nang marinig iyon, halos mapaluhod si James. Si Truett ay kilala bilang isang psychopath sa 5th Tribulation ng Yereswanzale rank. Kung tinanggap ni James ang hamon, siya ay matatalo kahit na may golden body. Nakakahiya si Truett kay James. Sa oras na ito, lumapit si Stephen. Mr. Truett, sinabi ng aking guro na gusto niyang lumaban sa mga powerhouse. Sa ibaba ng Yereswanzale ranks 8th Tribulation. Sa tingin ko ay hindi mo naabot ang kondisyong iyon. Tama iyan. Zovian echoed, nasa Yereswanzale rank ka na. Sa tingin ko ito ay laban sa mga tuntunin. Rules. Kailan pa nagkaroon ng napakaraming rules? Inis na ikinaway ni Truett ang kamay kay Zovian at Stephen. Paano ko siya lalabanan? Nagbibiro lang ako. Tapos, nagpakita siya sa tabi ni James. Mapaglarong ngumiti siya at sinabing, gusto mo bang subukan ang lakas ng gintong katawan? Oo. Umamin si James. Matigas yan. Nag-cross arm si Truett at bumantong hininga. Sa iyong kasalukuyang pagkakakilanlan at katayuan, lahat ng tao sa ang Mount Marty Alice, kasama ang Mount Marty Alice Master, ay dapat na magalang sa iyo. Nang marinig iyon, natigilan si James. Bakit? Tumawa si Truett at ipinatong ang kamay sa balikat ni James. Sa sandaling iyon, bumalot sa braso ni Truett ang makulay na kuryente sa golden body ni James. Agad na napawi ang ngiti sa mukha ni Truett. Habang bumabalot sa kanyang katawan ang makulay na kuryente. Nanginginig, at ang kanyang mukha ay naging pangit. Ang mga alagad ng Mount Marty Alice na nakaluhod sa lupa ay nakita si Truett na mukhang sumasayaw dahil sa
Electric shock. Nagulat sila at mabilis na tumakbo palayo. Nakatayo sa gilid, tutulungan na sana ni Stephen si Truett nang pigilan siya ni Zovian at Quattro. Pagtingin kay Truett na nanginginig dahil sa electric shock, tumawa ng malakas si Zovian at Quattro, doon. May puting usok pang ang bumubuga mula sa kanya. Paano kung siya ay isang powerhouse sa 5th Tribulation ng Urswandale rank? Nagulat pa rin siya. Ng ating Dragon General. Nakakapanibago, di ba? Mag-enjoy ka, Mr. Truett. Nang marinig ang mga sarkastikong pahayag ni Quattro at Zovian, si Truett, na nababalot ng makulay na kuryente. Umuungal, ano ito? Nakaka-absorb ang Genesis powers ko. Mangyaring huminto, kung hindi, lalaban ako. Sa isang inosenteng ekspresyon, sinabi ni James, hindi ko alam kung paano ito pipigilan. Sa matinding paghihirap, naikuyom ni Truett ang kanyang mga kamao. Pagkatapos, isang malinaw at maliwanag na Genesis Shield ang lumitaw sa kanya. Pisikal na katawan, novel drama. Sa sandaling lumitaw ang Genesis Shield, isang nakakatakot na enerhiya ang nagpaalis kay James. Sabay bagsak ni James. Sa isang haligi sa pangunahing bulwagan. Kinaladkad ni Truett ang kanyang nasugatang pisikal na katawan sa walang laman sa labas ng pangunahing bulwagan sa ilalim ng proteksyon ng mahiwagang Genesis Shield. Nagbuga ng puting usok ang braso niyang nakapatong sa balikat ni James. Nakabalot pa rin ito sa makulay na kuryente, nanginginig na hindi mapigilan. Nang makita ito, ang mga alagad ng Mount Marty Alice sa malayo ay natakot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5875. Si Truett ay isa ng nakakatakot na nilalang na walang makakasakit. Maaari niyang saktan kahit ang Grand Priest ng Timaeus sect. Ngunit ngayon, nasugatan niya ang kanyang sarili laban sa isang buhay na nilalang sa unang kapigatian ng Urswandale rank. Nang hindi gumagalaw ang huli, iyon ang una niyang kahihiyan. Ang Young Master ng Mount Skynet ay hindi inaasahang napahiya ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, tinawag ni Truett, na nasa kawalan, ang Genesis powers at pinagaling ang kanyang braso na nasunog mula sa makulay na kuryente. Pagkatapos, na may tuwid na mukha, sinulyapan niya ang mga alagad ng Mount Marty Alice sa ibaba. Why are you staring at me with wide eyes? May nakita ba kayo? Nang marinig iyon, ipinikit ng mga alagad ng Mount Marty Alice ang kanilang mga mata at umiling. Maraming beses na nilang naranasan ang gayong mga interogasyon. Sa bawat pagkakataon, iba ang parusa sa kanila. Ang buhay na nilalang na nagparusa sa kanila ay si Truett. Ngayon, natuto na sila sa nakaraan. Makatakas lamang sila sa mga parusa sa pamamagitan ng pagiging bulag, bingi, at mute. Hindi masama. Mapaglarong ngumiti si Truett at sinabing, umalis ka na at pumunta sa Memoria Pavilion. Burahin mo ang iyong alaala ngayon. Iwanan ang dapat iwanan at burahin ang hindi dapat iwanan. Kung hindi, haharapin mo. Kahihinatnan. Ang kanyang mga salita ay natakot sa mga alagad ng Mount Marty Alice. Isa-isa silang nawala sa lugar. Pagkatapos, inalis ni Truett ang Genesis Shield at bumaba mula sa langit. Nang makita niyang papalapit sa kanya si James ay dali-dali niyang ikinaway ang kanyang mga kamay at umatras. Tumigil na tayo. Naglalaro sa paligid. Please layuan mo ako, sumuko ako. Nang marinig iyon, tumawa si James. Kung sinabi kong hindi ko sinasadya, maniniwala ka ba? Oo naman. Naguguluhan, sinabi ni Truett. Anyway, ako ang napahiya ngayon, hindi ikaw. Hindi napigilan ni Zovian ang pagtawa habang nagtanong, ito ba ang dahilan kung bakit mo pinagbantaan ang mga alagad ng Mount Marty Alice? Para burahin ang kanilang alaala. Sa tingin mo ba hindi ko maiisip ang mas malaking larawan? Napatingin si Truett kay Zovian. Tumutulong ako sa 49 para panatilihin itong sikreto. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni James. Anong ibig mong sabihin? Pinagmasdan ni Truett ang kanyang paligid bago iwinagayway ang kanyang kamay. Isang misteryosong inscription ang bomb alot. James at ang iba pa. Pagkatapos, nakahinga ng maluwag si Truett. Ang gininto ang katawan na iyong nilinang ay napakabihirang. Walang sinuman kailanman narinig ang tungkol dito. Kahit ako, isang buhay na nilalang sa Urswandale ranks 5th Tribulation, ay hindi kailanman
Nakita ito kanina. Pero, hindi mo ba napansin ang masamang bahagi nitong gininto ang katawan? Kaya nitong sumipsip ng Genesis powers ng ibang tao. Napalayo lang ako sa iyo dahil mas mataas ang cultivation ko kaysa sa iyo. Kung ang isang buhay na nilalang na nasa ibaba ng Eurus 1 Zale rank 7th Tribulation ay humipo sa iyo, ang kalalabasan ay maging napakasama. Ang kanyang Genesis powers ay maa-absorb ng buo, at ang kanyang cultivation base ay mawawala na. Novel drama. Nang marinig ang mga salita ni Truett, nagulat si James at ang iba pa. Hindi napagtanto ni James na maaaring makuha ng Golden Body ang Genesis powers ng ibang tao. Ito ba ay A? Butas na nabuo ng hindi mabilang na Genesis cores. Sa pagkakataong ito, nanlaki ang mga mata ni Quattro. Ibig bang sabihin, hindi na kailangan ng Dragon General ang Genesis mga core para mapataas ang kanyang cultivation rank? Sinasabi mo bang magagamit niya itong Golden Body para sumipsip ng iba Genesis powers ng mga tao at pataasin ang kanyang cultivation rank? Oo, tumango si Truett bago tumingin kay James. Sa supernatural power na ito, wala ka na. Mga kalaban sa ibaba ng Eurus 1 Zale rank 7th Tribulation. Gayunpaman, ang pag-absorb ng Genesis powers ng ibang tao ay ipinagbabawal sa Genesis Worlds. Ito ay isang mahusay na bawal. Tanging ang pinuno ng Dark Genesis World lang ang gagamit ng mga ganitong masasamang taktika. Sa kasalukuyan, ikaw ay nasa Timaeus sect. Ito ang nangungunang puwersa ng Ancient Genesis World at ang pinuno ng hustisya. May mga powerhouse sa lahat ng dako. Mas makapangyarihan pa ang mga matatanda. Kung malalaman ng ibang tao dito na masama ang golden power mo, mapapahamak ka. Kaya, kung maaari, subukang huwag gamitin ang supernatural power ng iyong katawan sa pagsipsip ng Genesis powers. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5876. Sa pagbanggit nito, ang panghihinayang ay sumabog sa kanyang mukha. Upang maging matapat, kapag pumayag akong dalhin sa iyo ang mga sekta ng Timaeus, nais ko lamang nahahanapin mo ang iyong asawa na muling nagkatawang tao. Hindi ko naisip ang marami dito. Ngayon, tila dinala kita ng mga lalaki sa isang hukay ng apoy. Lahat ay mapanganib mula ngayon. Pinili namin ang landas na ito sa aming sarili. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili para dito. Nababaliw, tumingin si James kay Truett. Tinulungan mo kaming makapasok sa sekta ng Timaeus. Palagi akong magpapasalamat sa iyo. Panipi. Nakilala mo ang aking ama, di ba? Tinitigan ni Truett si James. Dapat niyang malaman ang tungkol dito. Gayunpaman, pagkatapos niyang bumalik, hiniling niya sa akin na magpatuloy sa pag-aaral ng sumpan ng magic mula sa iyo. Panipi. Nang marinig iyon, ngumiti si James. Dahil iyon ang gusto niya, hindi ako magiging kuripot. Nang makita na hindi nais ni James na ipaliwanag pa, ngumiti si Truett. Kalimutan mo ito. Sa aking ama bilang iyong suporta, ang sekta ng Timaeus ay hindi gagawa sa iyo ngayon. Maghanap tayo ng isang pagkakataon upang iligtas ang iyong asawa. Pagkatapos, tatakas kami kaagad. Panipi. Tumakbo ka. Sumingit si James. Sa wakas ay nakapasok kami sa sekta ng Timaeus at inilagay ang labis na pagsisikap upang makuha ang prestihiyo ng mga matatanda. Bakit tayo tatakas? Panipi. Kapag narinig iyon ni Truett, natigilan siya. Nilapag ni James ang bihirang gintong katawan at nagkaroon ng supernatural na kapangyarihan ng pagsipsip ng mga kapangyarihan ng Genesis ng ibang tao. Maaari ba siyang maging mas mahirap kaysa sa Truett? Sa sandaling iyon, si Xavian, na nakatayo sa gilid, ay tumingin kay Truett. Truett, kung narinig ko ng tama, patuloy mong binibigyang diin ang ilalim ng ikapitong pagdurusa ng Eurus 1 Zale. Bakit? Nagustuhan ni Xavian na malaman ang tungkol sa mga bagay-bagay. Sa makatuwid, siya ay sensitibo sa naturang impormasyon. Tulad ng nais niyang malaman ang tungkol sa mundong ito, kailangan niyang malaman ang lahat. Sumulyap sa Xavian, ngumiti si Truett. Dahil tinanong mo ang tanong na ito, marahil ay hindi ka sumali sa anumang mahusay na puwersa bago ito. Ipapaliwanag ko lang sa iyo ang mga lalaki. Ang ranggo ng paglilinang sa ilalim ng ranggo ng Eurus 1 Zale ay kilala bilang 6 na pekeng pagdurusa. Walang mga pagbabago sa pisikal na katawan at Genesis banal na ilaw.
Ang paglilinang lamang ay napabuti, at ang kapangyarihan ng Genesis ay nagiging purer at mas malakas. Ang ranggo ng paglilinang sa itaas ng ikapitong pagdurusa ay kilala bilang tatlong tunay na pagdurusa. Matapos ang isa ay dumaan sa langit na pagdurusa, ang kapangyarihan ng Genesis ng isang tao ay magiging mas malakas. Bukod doon, nagmula sa Genesis Divine Light, maaaring mas mabilis ang pag-atake ng isa, at ang isang kakayahan sa pagtatanggol ng isang tao ay magiging mas malakas. Ano ang Genesis Divine Light? Nagtataka si Stephen. Sa isang ngiti, umupo si James sa mga hakbang. Ito ang round shield na nilikha niya upang ipadala ako na lumilipad upang makatakas siya mula sa kuryente ng aking gintong katawan ngayon. Tama iyon. Tumango si Truett. Iyon ang Genesis Divine Light. Kilala rin ito bilang Genesis Shield. Kung mas mababa ang ranggo ng paglilinang ng isang buhay, ang Genesis Divine Light ay lilipad sila. Hindi sila maaaring lumapit sa lahat. Kahit na nahaharap ka sa isang buhay na nasa parehong ranggo ng paglilinang, maiiwasan nito ang mga pag-atake ng snake at dagdagan ang iyong proteksyon. Sa tatlong tunay na pagdurusa ng ranggo ng Uri's One Zelm, na kilala rin bilang pangalawang pisikal na katawan, ang katawan ay hindi masisira hanggat hindi nasira ang banal na ilaw ng Genesis. Matapos marinig ang paliwanag ni Truett, huminga ng malalim ang lahat. Hindi nakakagulat na sinabi ni Truett na si James ay walang anumang mga tugma sa ilalim ng ikapitong pagdurusa ng Uri's One Zelm ranggo sa kanyang gintong katawan at paglilinang. Tulad ng para sa mga nabubuhay na nilalang sa itaas ng ikapitong pagdurusa ng Uri's One Zelm, mayroon silang mga supernatural na kapangyarihan na katulad ng Genesis Divine Light. Sa paglilinang ni James, hindi rin niya ito mapapalapit sa kanila, hayaan mong salakayin sila. Tila mas mataas ang ranggo ng paglilinang, mas detalyado ang dibisyon. Ang paglilinang at supernatural na kapangyarihan ay magiging mas malakas at mas magkakaibang. Sa pag-iisip ng ilang sandali, biglang tinanong ni James, lahat ng mga nabubuhay na nilalang na pumapasok sa ikapitong pagdurusa ng Uri's One Zelm ranggo ay magkakaroon ng Genesis Divine Light. Yeah, tumango si Truett. Ito ay mas mahirap kaysa sa lahat ng mga nakaraang pagdurusa. Kung hindi matatag ang iyong pundasyon, mayroon kang isang mahina na pisikal na katawan, o kulang ka ng talento, hindi mo ito mapasok. Panipi. Pagkatapos, ngumiti si Truett kay James. Alam mo ba kung gaano karaming mga alagad ang pumasok sa ikapitong pagdurusa sa mga trilyon ng mga alagad sa sekta ng Timaeus? Ilan? Sumimangot si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5897. Mas mababa sa 50,000. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni Truett, ang bilang ng mga powerhouse na pumasok sa ranggo ng Dale mula sa ranggo ng Zelm ay mas mababa sa 8,000. Ang sekta ng Timaeus ay ang pinakamalaking puwersa sa sinaunang mundo ng Genesis, ang 3,000 mahusay na mundo ng Genesis, at hindi mabilang na mga mundo ng Micro-Genesis. Batay dito, makikita kung gaano kahalaga ang tatlong tunay na pagdurusa ng ranggo ng Uri's One Zelm. Panipi. Nang marinig iyon, tumango si James. Ito ba ang tinatawag na pyramid? Ang mas mataas na ranggo ng paglilinang, mas kaunti ang mga powerhouse. Marahil ay may ilang daang mga powerhouse lamang sa tuktok ng pyramid sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Uri's One Zelm. Ito ay bahagi ng batas ng langit. Ang lahat ng mga mapagkukunan ay limitado. Ang mga talento at maswerteng buhay na nilalang ay limitado din. Ang mga nabubuhay na nilalang sa ilalim ng pyramid na nagtatrabaho ng husto sa paglilinang ay dapat naawa. Maaaring hindi nila kailanman may palabas sa kanilang buong buhay. Ang paglilinang ay malupit. Kasama sa linya na iyon, kung ang espiritual na enerhiya ng Earth ay hindi na ibalik, si James ay tatayo lamang sa tuktok ng pyramid ng sinaunang daigdig na pyramid. Matapos ang napakaraming taon at hindi mabilang na mga pagdurusa at nakatagpo, sa wakas ay naabot ni James kung nasaan siya ngayon. Ayon kay Truett, siya at ang kanyang mga kaibigan ay nasa tuktok ng piramide. Gayunpaman, maaari lamang silang tumingin sa rurok. Malayo na sila rito. Maya-maya, biglang tumingin si Zavian kay Truett at tinanong, G. Truett, dahil alam mo ng marami, alam mo ba kung paano itago ang kanyang gintong katawan? Sinigawan ni Quattro, kung hindi maitago ng Dragon General ang gintong katawan, hindi lamang itatago ang kanyang magandang hitsura,
ngunit makakaapekto rin ito sa ating kaligtasan. Ang sino mang humipo sa kanya ay masusunog. Sinulyapan ni Stephen ang 4. Pagkatapos, sinabi niya kay Truett, G. Truett, mangyaring mag-isip ng isang paraan. Si Truett ay nakuha. Natalo, sinabi niya, kailangan ko bang turuan ka nito? Gamitin ang iyong Zen upang baguhin ang katawan. Hindi mo ba alam ito? Naabot ba kayo ng ranggo ng Years 1 Zelm? Kapag sinabi ni Truett na, nagulat ang tatlo. Pagkatapos, tiningnan nila si James na kakaiba. Tama iyon, guro, maaari mong gamitin ang iyong Zen upang baguhin ang iyong katawan. Panipi. Tulad ng inaasahan, ang mga hindi napansin sa sitwasyon ay nakikita ang mga bagay ng mas malinaw. Dragon General, ikaw ay masyadong bobo. Sa palagay ko ang quasar langit na pagdurusa ay some iris sa iyong utak. Dapat kang makakita ng isang doktor. Mukhang hindi ka maliwanag tulad ng dati. Hindi nagsalita si James. Ginamit niya ang kanyang Zen, at ang kanyang gintong katawan ay agad na napuspos sa quasar light. Pagkatapos, ang kanyang normal na katawan ay sumaklaw sa gintong katawan, at nakabawi ito sa katawan ng isang tao. Nang makita iyon, lumapit si Quattro kay James. Tulad ng malapit na niyang hawakan ang huli, natakot siya ni Stephen. Nakakatakot, nahulog siya sa lupa. Lahat ay tumawa sa kanya. Sa kabilang banda, itinuro ni Stephen si Quattro at nagbiro, Quattro, tingnan kung paano ka nakahiga sa lupa. Ginagawa mo akong gusto ng baboy. Patayin mo siya. Malaki siya. Kumuha si Stephen ng kutsilyo. Sa hindi inaasahan, si Zovian ay nagbagsak kay Quattro at pinindot siya. Pagkatapos, ang buong pangkat ay nag-pounce sa Quattro. Tulad ng isang gymnastic na porma sayon, nakasalansan sila sa Quattro ng paisa-isa, na nag-iiyak ng Quattro sa sakit. Gayunpaman, hindi alam sa kanila, ang kanilang mga aksyon ay pinapanood ng ibang tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5878. Sa pari ng Mount 1, ang Grand Priestess ay nakaupo sa isang puting lotus. Tiningnan niya ang malaking enerhiya ng Genesis sa walang bisa. May isang ngiti sa kanyang magandang mukha, at mukhang inggit siya. Ang tanawin ni James at ang iba pa na naglalaro sa paligid ay ipinapakita sa malaking enerhiya ng Genesis. Bagaman hindi marinig ng Grand Priestess kung ano ang kanilang pinag-uusapan dahil sa mahiwagang pagbuo ng inskripsyon na naitatag ni Truett, mainit ang pakiramdam. Medyo kawili-wili sila. Maya-maya, hindi mapigilan ng Grand Priestess ang pagtawa. Nang marinig iyon, si Layla Moran, na nakatayo sa gilid habang may hawak na itim na longsword, ay tiningnan ang eksena na hindi kanais-nais. Masyado silang mapaglarong. Mas lalo silang hindi totoo. Layla. Ang Grand Priestess ay lumingon kay Layla. Hindi mo ba nahanap ang sekta ng Timaeus na napakaraming mga patakaran? Nang marinig iyon, natigilan si Layla. Lumingon siya upang tumingin sa Grand Priestess. Thea, ikaw ang dakilang pari ng sekta ng Timaeus. Ang iyong mga salita at kilos ay kumakatawan sa mga patakaran at reputasyon ng sekta ng Timaeus. Panipi. Hindi ko magagawa ng walang mga patakaran at reputasyon. Walang magawa, nagbuntong hininga si Thea. Hindi ko gusto ang pagkakakilanlan ng Grand Priestess. Gusto kong maging katulad nila. Gusto kong malaya. Hindi. Umiling-iling si Layla. Ikaw ang Grand Priestess. Hindi ko nais na maging Grand Priestess. Nabigo. Sinabi ni Thea, wala akong gusto. Handa pa akong masipa mula sa sekta ng Timaeus. Umiling-iling muli si Layla. Walang mababago dahil ikaw ang Grand Priestess. Si Thea ay malapit ng mabaliw. Sa tuwing nakikipag-usap siya kay Layla, natapos ang pag-uusap sa parehong paraan. Si Layla ay palaging tutugan sa mga salitang iyon. Kahit na minamahal at tinatrato ni Layla si Thea, ang pag-uugali ng dating at emosyonal na katalinuhan ay nagtulak sa galit na galit. Ang dalawang nakamamanghang kababaihan ay nanatiling tahimik para sa isang habang. Sa huli, sinira ni Thea ang katahimikan. Layla, hindi ko nais na makipagtalo sa iyo. Ayokong bigon ang mga gumagamot sa akin ng maayos. Kung ayaw mo akong pumunta sa Mount Marty Alice, hayaang ayusin ni Uncle Zachary ang isang pagsubok. Ang mga kalahok ay maaari lamang maging mga buhay na nilalang sa ilalim ng ikapitong pagdurusa ng Years 1 Zelm Rango. Pinasok ko na ang unang pagdurusa ng Years 1 Zelm Rango.
Panahon na para sa akin na lumabas at magsanay. Nang marinig iyon, tinitigan ni Layla si Thea. Tumatakbo ka na. Nasa unang pagdurusa lamang ng Years 1 Zale Rango. Nabigo, sinabi ni Thea, kahit na nais kong tumakas, maaari ba akong lumayo sa turf ng sekta ng Timaeus? Bukod, hindi ba kayo bantayan mula sa dilim? Tumahimik si Layla. Layla, tumalon si Thea sa lotus at lumakad papunta kay Layla. Niyakap ang kanyang braso, sinabi niya ng hiwa, alam kong tinatrato mo ako ng pinakamahusay sa sekta ng Timaeus at pinahahalagahan ako. Mangyaring tulungan mo ako, malapit na akong mabaliw sa paglilinang sa santuaryo na ito. Habang nagsasalita, hinayla ni Thea ang isang kahon ng brocade at ibinigay ito kay Layla. Layla, narito ang ilang mga cake ng Genesis na ginugol ko ng maraming oras para sa iyo. Dahil palagi kang nagbabantay sa kulungan ng demon, makakain mo sila kapag nagugutom ka. Ang cuteness at panunuhol ni Thea ay maaaring hindi gumana sa pinuno ng sekta, ngunit sila ay nakamamatay sa isang pagkain tulad ni Layla. Sa pagtingin sa mga malinaw na cake na nagpalabas ng kapangyarihan ng Genesis sa kahon ng brocade, walang humpay si Layla. Nangako na hindi ka magiging sanhi ng problema. Nangako ako. Pinagsama ni Thea ang kanyang mga kamay at sineseryoso, sumusumpa ako sa buhok ni Uncle Zachary at balbas ng lolo. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5879. Sa Priestess Hall of Mount 1, ang Grand Priestess ay nakaupo sa isang puting lotus. Tiningnan niya ang malaking enerhiya ng Genesis sa walang bisa. May isang ngiti sa kanyang magandang mukha, at mukhang inggit siya. Ang tanawin ni James at ang iba pa na naglalaro sa paligid ay ipinapakita sa malaking enerhiya ng Genesis. Bagaman hindi marinig ng Grand Priestess kung ano ang kanilang pinag-uusapan dahil sa mahiwagang pagbuo ng inskripsyon na naitatag ni Truett, mainit ang pakiramdam. Medyo kawili-wili sila. Maya-maya, hindi mapigilan ng Grand Priestess ang pagtawa. Nang marinig iyon, si Layla Moran, na nakatayo sa gilid habang may hawak na itim na longsword, ay tiningnan ang eksena na hindi kanais-nais. Masyado silang mapaglarong. Mas lalo silang hindi totoo. Layla. Ang Grand Priestess ay lumingon kay Layla. Hindi mo ba nahanap ang sekta ng Timaeus na napakaraming mga patakaran? Nang marinig iyon, natigilan si Layla. Lumingon siya upang tumingin sa Grand Priestess. Thea, ikaw ang dakilang pari ng sekta ng Timaeus. Ang iyong mga salita at kilos ay kumakatawan sa mga patakaran at reputasyon ng sekta ng Timaeus. Panipi. Hindi ko magagawa ng walang mga patakaran at reputasyon. Walang magawa, nagbuntong hininga si Thea. Hindi ko gusto ang pagkakakilanlan ng Grand Priestess. Gusto kong maging katulad nila. Gusto kong malaya. Hindi. Umiling-iling si Layla. Ikaw ang Grand Priestess. Hindi ko nais na maging Grand Priestess. Nabigo. Sinabi ni Thea, wala akong gusto. Handa pa akong masipa mula sa sekta ng Timaeus. Umiling-iling muli si Layla. Walang mababago dahil ikaw ang Grand Priestess. Si Thea ay malapit ng mabaliw. Sa tuwing nakikipag-usap siya kay Layla, natapos ang pag-uusap sa parehong paraan. Si Layla ay palaging tutugan sa mga salitang iyon. Kahit na minamahal at tinatrato ni Layla si Thea, ang pag-uugali ng dating at emosyonal na katalinuhan ay nagtulak sa galit na galit. Ang dalawang nakamamanghang kababaihan ay nanatiling tahimik para sa isang habang. Sa huli, sinira ni Thea ang katahimikan. Layla, hindi ko nais na makipagtalo sa iyo. Ayokong bigon ang mga gumagamot sa akin ng maayos. Kung ayaw mo akong pumunta sa Mount Marty Alice, hayaang ayusin ni Uncle Zachary ang isang pagsubok. Ang mga kalahok ay maaari lamang maging mga buhay na nilalang sa ilalim ng ikapitong pagdurusa ng Years 1 Zale Rango. Pinasok ko na ang unang pagdurusa ng Years 1 Zale Rango. Panahon na para sa akin na lumabas at magsanay. Nang marinig iyon, tinitigan ni Layla si Thea. Tumatakbo ka na. Nasa unang pagdurusa lamang ng Years 1 Zale Rango. Nabigo, sinabi ni Thea, kahit na nais kong tumakas, maaari ba akong lumayo sa turf ng sekta ng Timaeus? Bukod, hindi ba kayo bantayan mula sa dilim? Tumahimik si Layla. Layla. Tumalon si Thea sa lotus at lumakad papunta kay Layla. Niyakap ang kanyang braso, sinabi niya ng hiwa,
Alam kong tinatrato mo ako ng pinakamahusay sa sekta ng Timaeus at pinahahalagahan ako. Mangyaring tulungan mo ako. Malapit na akong mabaliw sa paglilinang sa santuaryo na ito. Habang nagsasalita, hinayla ni Thea ang isang kahon ng brocade at ibinigay ito kay Layla. Layla, narito ang ilang mga cake ng Genesis na ginugol ko ng maraming oras para sa iyo. Dahil palagi kang nagbabantay sa kulungan ng demon, makakain mo sila kapag nagugutom ka. Ang cuteness at panunuhol ni Thea ay maaaring hindi gumana sa pinuno ng sekta, ngunit sila ay nakamamatay sa isang pagkain tulad ni Layla. Sa pagtingin sa mga malinaw na cake na nagpalabas ng kapangyarihan ng Genesis sa kahon ng brocade, walang humpay si Layla. Nangako na hindi ka magiging sanhi ng problema. Nangako ako. Pinagsama ni Thea ang kanyang mga kamay at sineseryoso, sumusumpa ako sa buhok ni Uncle Zachary at balbas ng lolo. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,900. Dapat mong baguhin ang iyong isinumpa. Hindi mapigilan ni Layla na eye-roll ang kanyang mga mata kay Thea. Sige. Itinaas ni Thea ang kanyang kamay. Sumusumpa ako sa aming pagkakaibigan. Hindi ako magiging sanhi ng problema, at hindi ako tatakas. Noon lamang tinanggap ni Layla ang kahon ng brocade ng Thea at inilagay ito sa kanyang imbakan. Pagkatapos, tiningnan niya si Thea na mahal, Thea, mayroong isang bagay na dapat mong sagutin ako ng totoo. Ano ito? Tumanggol si Thea. Sinaksak ni Layla ang kanyang mga mata. Kapag ang mga ulap ng pagdurusa ng Quasar ay nilamon ang iyong mga ulap ng pagdurusa at ang kaluluwa ng buhay na kaluluwa ay pumasok sa iyong mga ulap ng pagdurusa, ano ang sinabi niya sa iyo? Nang marinig iyon, tumahimik si Thea. Itatago mo rin ba ito sa akin? Napatay si Layla sa mga mata ni Thea. Upang maging matapat, ang pinuno ng sekta ay nais na malaman tungkol dito. Thea bit ang labi niya. Matapos mag-atubiling sandali, sinabi niya na nagkita kami sa aming nakaraang buhay. Nang marinig iyon, natigilan si Layla. Pumunta ba siya sa sekta ng Timaeus upang hanapin ka? Hindi ko alam. Nagmamadali, lumingon si Thea. Hindi ko siya naaalala. Hindi ko pa siya nakita. Kakaiba iyon. Huminga ng malalim si Layla. Gaano siya kaakit ng Quasar langit na pagdurusa? Wala rin siyang pakialam na ipagtanggol ito. Pinanganib niya ang kanyang buhay at dumating upang hanapin ka. Panipi. Nagdududa si Layla. Nang makita ito, walang pag-urong si Thea sa kanyang mga balikat na walang magawa. Hindi ko alam. Ang isang taong bobo ay talagang umiiral sa mundong ito. Nakakatakot ang mga tao. Nakakatakot. Tumalikod si Layla at tinitigan si Thea. Sa halip, sa palagay ko ay kakaiba ka sa kanya. Panipi. Hindi nagsalita si Thea. Dali-dali niyang inilipat ang kanyang tingin sa Layla. Kalimutan mo ito. Mayroon kang iyong mga personal na gawain. Bumantong hininga si Layla. Hanggat maaari mong malutas ang mga ito. Ngunit, dapat mong laging tandaan na ikaw ang Grand Priestess ng sekta ng Timaeus. Pagkatapos, lumingon siya upang umalis. Layla, tawag ni Thea. Tungkol sa aking pagsasanay. Si Layla, na nakarating sa exit, ay hindi tumalikod. Sa halip, huminga siya ng malalim. Ipapaalam ko sa kanya ang tungkol dito. Naranasan man o hindi ito ay nakasalalay sa iyong kapalaran. Nang makita na binuksan ni Layla ang pintuan at umalis, tumalon si Thea. Alam niya na hanggat si Layla ang siyang ipaalam sa pinuno ng sekta tungkol sa anupaman, sasang-ayon ang pinuno ng sekta. Ito ay dahil si Layla ay ang bunsong nakatatandang sekta ng Timaeus. Pinapanood din niya ang pinakamahiwagang lugar ng bilangguan ng Timaeus Sect Demon. Ang punong elder ng sekta ng Timaeus at ang rurok na master ng 7 pagkakakilanlan at katayuan ay hindi maihahambing sa kanya. Gayunpaman, hindi nalaman ni Thea ang dahilan upang may sigawa ang pagsubok na ito. Hindi sinasadya, tiningnan niya ang Genesis energy ng maaga at napagtanto na wala na si James at ang iba pa. Medyo nagagalit, inalis niya ang enerhiya ng Genesis. Nais kong manalo ng puso ng isang tao at manatili sa kanila kahit gaano tayo katagal. Hinahabol ni Thea ang kanyang mga labi at bulong, ang mga salita ay kakaiba, ngunit bakit nila ako pinapagaan? Panipi. Pagkatapos, gaganapin niya ang enerhiya ng Genesis at muling inilatag sa Lotus.